Magandang hapon po. Kamusta na po kayo mga kapatid? Yan, tayo po ay muling mag-aaral po ng salita ng Diyos. Tayo po ay may panibagong topic ngayong hapon dito po sa Rema Pills Live. At ang topic po natin ay Why God Keep Choosing the Least Qualified. Yan, sabi niya po dito, Why God Keeps Choosing the Least Qualified. So, yan po yung topic po natin ngayong hapon. At sabi niya, hindi tinatawag ng Diyos ang mga kwalipikado, kundi kwalipikado niya ang tinatawag. So, napakalinaw po na sinasabi niya. Dito po tayo sa number 1. Sabi niya, choose the weak. So, dito po tayo sa 1 Corinthians chapter 1, verse 27. Yan. Sabi niya po dito sa 1 Corinthians chapter 1, verse 27, Subalit pinili ng Diyos ang mga naturingang hangal sa sanlibutan upang hiyain ang marurunong at pinili niya ang mga naturiang mahina upang hiyain ang malakas. Sabi niya dito, display His power through human weakness. So, pinipili po ng Diyos ay yung mga taong mahina. Yan, lahat po tayo ay hindi ganun kagaling, hindi ganun katalino. Hindi po nakadepende ang Diyos sa pagpili, pagtawag sa kung gaano ka katalino, kung gaano ka kagaling, at kung gaano ka kahusay. Basta ang gusto po ng Diyos ay nasa sitwasyon na komplikado, yun yung pinipili ng Panginoon. Sabi niya po dito, pinili ng Diyos ang mga bagay na mahina. Lahat po tayo, hindi natin kaya na maglingkod sa Panginoon. Lahat tayo, hindi tayo karapat-dapat, hindi tayo worth it para makapaglingkod po tayo sa Diyos. Pero sabi po ng Biblia, pinili ng Diyos yung mga naturingang hangal sa sanlibutan upang hiyain ang marunong. So sabi ko nga po kanina, hindi po nakadepende ang Diyos sa kung paano tayo magaling, kung anong husay mo, kung gaano ka katalino, kung gaano ka kagaling. Pinipili po ng Diyos, sabi niya, ang mahina. So, lahat po tayo ay may mga bagay na kung saan mahina po tayo. Pero isa tayo sa pinili ng Diyos para tayo po ay maging qualified sa harapan po ng Panginoon. Amen po. Lahat ng tao sa mundo, kung isipin po natin, hindi tayo worth it para paglingkuran po natin ng Diyos. Sabi nga hindi nakatingin ang Diyos sa mga bagay kung saan magaling ang tao, matalino ang tao, makisig, malakas, kundi nakatingin siya sa puso ng tao kung paano siya maglilingkuran. Amen po. Kaya sabi niya po dito, no, hindi tinatawag ng Diyos ang mga kwalipikado, kundi kwalipikado niya ang tinatawag. So nakadepende po ang pagkatawag ng Diyos sa Kanya. Amen po, hindi nakadepende ang Diyos sa pagkatawag kung ikaw ba ay malakas, ikaw ba ay magaling, ikaw ba ay matalino. Yes, may mga tao po na uh, hindi naman po lahat. Ano po, may mga tao na tinawag na magaling, may mga taong tinawag na matalino, pero hindi po lahat. Amen po. Ulitin ko po sa inyo, ang sabi po ng Bible, hindi po nakabase ang Diyos sa talino ng tao. Hindi nakabase ang Diyos sa galing ng tao. Hindi nakabase ang Diyos sa lakas ng tao. Sabi nga po niya sa number 1, choose the weak. So pinipili niya yung mga taong mahina para turuan yung mga tao na malalakas. Sabi niya po dito, ang linaw na naturingang hanggang sa libutan upang hiyain ang marunong. Kasi alam niyo po mga kapatid, sa paglilingkod po natin sa Panginoon, may mga tao na minamaliit po ang paglilingkod sa Diyos. May mga tao na minamaliit po kung paano tayo sumunod sa Panginoon. Amen po. Kaya nga may mga tao po na nangihina sa kanilang pananampalataya, nawawala, nanlalamig sa kanilang paglilingkod dahilan sa napapahiya o sabihin natin walang nangyayari sa mga tao na tinitingnan nila yung paglilingkod po natin. Kaya nga, alam niyo po, may mga tao po na mas special po sa paningin po ng Panginoon. Kaya nga, huwag natin ititingnan yung sarili po natin sa iba. Kasi sabi niya po sa number 2, use the unlikely. Select those overlooked by others. So, number 2 po, use the unlikely. Dito po tayo sa 1 Samuel chapter 16, verse 7. Sabi niya po dito, ngunit sinasabi sa kanya, huwag mong tignan ang kanyang taas at kakisigan sapagkat hindi siya ang pinili ko. Si Yahweh hindi tumitingin ng katulad sa pagtingin ng tao. Panlabas na anyo ang tinitingnan ng tao, ngunit sa puso tumitingin si Yahweh. So napakalinaw po ng sinasabi ng Biblia na hindi siya nakatingin sa kisig, sa gwapo, sa ganda ng tao. Sabi niya, hindi yun ang pinipili po ng Diyos, kundi nakatingin ng Diyos sa puso po ng tao. So malinaw, pero hindi ko po nilalat, ano po, may mga tao naman po na matatalino, magagaling, makisig, malakas na pinili din pa rin po nila na sila ay pinili ng Diyos. Amen po. So sa atin po, sa buhay po natin, huwag nating maliitin yung kakayahan na meron po tayo. Tayo po ay pinili po ng Diyos. Kung alam mo, sarili mo na tinawag ka ng Panginoon,
kahit alam mo na hindi tayo karapat-dapat na maglingkod po sa Panginoon. Ulitin ko po, ang sabi po ng Biblia, hindi po nakatingin ng Diyos sa panlabas na katayuan po ng tao, kundi nakatingin siya dun sa puso ng tao kung paano tayo maglingkod. Wala pong perpekto. Wala po sa atin dito ang sabihin natin magaling sa lahat, malakas sa lahat. Wala po. Wala magsasabi po sa atin ng ganon. Kaya nga tayo po ay pinili ng Diyos sa buhay po natin para maparangalan po natin ang Panginoon. Kung tayo po, binamalit po tayo minsan, binamalit tayo ng, like example na lang po, kasi pinagdaanan ko rin naman po ng pamilya natin na may nangyayari ba sa paglilingkod mo, may nangyayari ba sa ginagawa mo, sa pagsunod mo, sa kalooban ng Diyos, may nangyayari ba? Kasi lahat po tayo ay nakaranas na paano tayo insultuhin sa paglilingkod, kung paano tayo bigan natin, na parang walang nangyayari sa ginagawa po natin. Mga kapatid, hindi ang tao ang pumili po sa atin, kundi ang Diyos ang pumili po sa atin para magbigay tayo ng karangalan sa Panginoon. Ulitin ko po sa inyo, huwag natin maliitin yung kakayahan na meron po tayo. Ang Diyos ang nagbigay ng kakayahan kung paano tayo maglingkod at sumunod sa Panginoon. Amen po, ulitin ko po, hindi ko po nilalahat yung mga matatalino, makikisig, malalakas, pero hindi po doon nakatingin, nakadepende ang Diyos kung paano tayo tinawag, pinili po ng Panginoon. Nakatingin siya, sabi po ng Biblia, sa 1 Samuel, nakatingin siya sa puso ng tao. Amen po. Mararamdaman po ng Diyos kung gaano natin kamahal ang Panginoon. Mararamdaman natin na kung gaano natin mararamdaman po ng Diyos kung gaano natin kamahal ang gawain, kamahal po ang mga kaluluwa. Amen po. Ang pinakamayaman tao, pinakamakisig, pinakamalakas ay yung tao na sumusunod sa Panginoon. Amen po. Yung tao na pinili ng Diyos upang paparangalan ng kanyang pangalan. Katulad po ng isa pong example sa Biblia, si Jeremiah. Yan yung po iisipin po natin, no? Maraming tao sa buhay po natin na magsasabi na may nangyayari pa ba sa paglilingkod mo, parang wala namang nagiging bunga yung ginagawa mo. Ang hirap ng pagsunod sa kalooban ng Diyos, pagsunod sa Panginoon. Alam niyo po, may mga tao mamaliitin yung pagsunod mo sa Panginoon. May mga tao i-insultuin ka, na madi-disappoint ka sa mga sinasabi ng ilan. Wag po tayo magpa-apekto sa mga sasabihin ng iba. Kung alam mo na tinawag ka ng Panginoon, alam mo ikaw ay qualified sa paglilingkod sa Panginoon. Ito yung isang bagay na may pagmamalaki mo sa ibang tao. Amen po. Kaya sabi pa dito, number 1, sabi niya, chooses the weak. And number 2, uses the unlikely. Number 3, glorifies himself. Makipagbukasan po tayo sa 1 Corinthians chapter 1, verse 29. Sabi niya po dito, kaya't walang sino mang makapagmalaki sa harap ng Diyos. So malinaw, napaiksing version. Sabi niya, kaya't walang sino mang makapagmalaki sa harap po ng Panginoon. So wala tayong may pagmamalaki sa Panginoon. Ang may pagmamalaki lang po natin kung paano tayo tinawag, kung paano tayo minahal, kung paano tayo inayos ng Panginoon. So lahat po ng achievements natin ay galing sa Panginoon. We glorify the Lord. At alam niyo po, sabi po ng Biblia, sabi niya, may mga tao po, sabi niya, removes human boasting so God gets the credit. So dapat ang lahat po ng papuri ay laging ang credit po natin ay sa Panginoon. Amen po. Kasi lahat ng meron tayo ay galing po sa Kanya. Wala tayong may pagmamalaki, wala tayong may tataas, kundi ang Panginoon lamang ang may tataas dapat sa buhay po natin. Kasi alam niyo po mga kapatid, tinan mo, isipin po natin, may kinakanta, di ba, bakit ako ang siyang pinili mo. So, ite-check mo yung sarili mo, Lord, bakit ako ang pinili mo? Bakit ako? Alam niyo po, isang bagay na kabutihan po ng Diyos. Dahilan dun sa grace ng Panginoon kung bakit tayo pinili ng Diyos. Dahilan sa pag-ibig ng Diyos. Dahilan sa habag ng Panginoon kung bakit tayo po ay nakapaglingkod, kung bakit tayo po ay sumusunod sa kalooban po ng Diyos. Kasi sabi niya po dito, kung may mga example po sa Bible na hindi ganun kahusay, hindi ganun kagagaling ang mga taong tinawag ng Diyos sa Bible. Sipin po natin, halimbawa po, si Moses. Si Moses po ay bulol magsalita. Hindi siya ganun kagalingan magsalita. Pero pinili siya ng Diyos para ilabas ang mga Israelita na napakarami, 600,000 ng Israelite, para magamit si Moses na mapalaya yung mga taong na inaalipin po ng mga Ehipto. At alam niyo po, si Moses po ay hindi nakapag-aral, hindi nakapagtapos. Pero isa siya sa tinawag ng Diyos para makita ng mga tao yung kapangyarihan ng Diyos ay sumasa kanya. Amen po. Alam niyo po, dito pa, si David, di ba po, si David, isa siya sa pinakabata na naging lingkod ng Diyos, pero siya sa naging hari ng Israel. Amen po. So, hindi siya nakatingin sa tangkad mo, sa taas mo,
Hindi siya nakatingin do'n sa baba mo o anumang estado ng buhay mo. Basta't ikaw ay pinili ng Diyos na tinatawag ka sa iyong pangalan. Amen po. At isa pa example po, yung mga alagad po ni Jesus. Di po ba? Sila po ay isang ordinaryong mangingisda, pero sila ang nagsimula. Sila ang inatasan ng Jesus bago siya bakit ng langit na ipangalat ang salita ng Diyos. So, sila po ay ginamit ng Panginoon para mas lalo natin makita, makilala po ang Panginoong Jesus sa buhay po ng bawat isa po sa atin. Kaya mga kapatid, huwag natin titingnan yung ah, liit ng sarili mo, tingin mo sa sarili mo, huwag mong i-compare din yung sarili mo sa iba. Hanggat ang Diyos ang nabubuhay sa iyo, hanggat ang Diyos ang pumili sa iyo, hanggat ang Diyos ang nagbibigay sa iyo ng kakayahan para mas magawa mo yung tungkulin ng Panginoon, hindi ka dapat mag-aalala, hindi ka dapat maangamba. Kasi ang Diyos ang mismo tumawag sa iyo. So isang bagay, isang reward, isang malaking gift po sa atin, yung tayo po ay tinawag at tayo po ay pinili po ng Panginoon. So isang oportunidad na tayo po ay makapaglingkod po sa Panginoon. Ulitin ko po sa inyo, marami pong character po sa Bible at tatlo lang po nabanggit ko po sa inyo, si Moses, si David, tsaka po yung mga alagad niya. Hindi sila nakapag-aral, hindi sila nakapagtapos. Tingnan niyo po, no, tayo, nakapag-aral pa tayo, at least tayo po ay nakapagtapos pa. Pero tingnan niyo po, no, sila po ay pinili, tinawag ng Diyos para maparangalan ang pangalan ng Panginoon. Para makita ng ibang tao kung yung pagsunod mo sa Panginoon ay may nangyayari at may miracle po na nangyayari sa pagsunod po natin sa Panginoon. Kaya nga, alam niyo po, sa atin po mga kapatid, isa po tayo sa magiging testimony ng mga tao po na nakapaligid po sa atin. Amen po, isa tayo sa magiging Biblia ng mga tao na hindi nila alam kung paano sumunod sa kalooban ng Diyos, hindi nila alam kung paano maglingkod sa Panginoon, hindi nila alam yung mga bagay na dapat gawin sa hindi po dapat gawin. So tayo po ay pinili ng Diyos para paparangalan ang pangalan po ng Panginoon. At alam niyo po, ang sabi nga ng Biblia, mas matalino pa rin yung may alam ka, mas mayaman pa rin yung may alam ka sa mga pangako ng Diyos. Kasi po, ang pera po ng tao may hangganan, ang lakas po ng tao may hangganan, ang buhay po ng tao may hangganan, pero ang salita ng Diyos na alam natin ay sinasabuhay natin ay panghabang buhay. Kaya mga kapatid, kung alam mo sarili mo na tinawag ka ng Panginoon. May isa nga po sa Bible eh, sabi niya, Lord, bata pa ako. Hindi ko pa kaya na ako po ay piliin mo. Bata pa ako. Hindi ko pa kaya na pumunta ako sa posisyon na gusto mo. Pero sabi ng Panginoon, tinawag kita sa iyong pangalan. Ikaw ay akin. Ang ganda po ng meron tayong Jesus na magbibigay sa atin, nagpapalakas sa atin by word, by word, by word. Na sinasabi po ng salita ng Diyos na ako ang tatay mo, ako ang tumawag sa iyo, ako ang magpapalakas sa iyo sa mga panahon na kahinaan mo. Kaya nga alam niyo po mga kapatid, wag natin maliitin yung sarili po natin. Yes, tayo po ay may pagkukulang, tayo po ay may mga kahinaan, at tayo po ay may mga weakness na alam mo sarili mo na mahina ka, alam mo sarili mo na hindi ka ganun kagaling, na isipin mo mas matalino pang iba, mas magaling pang iba. No, no. Huwag po tayo mag-iisip ng ganun. Basta alam mo sarili mo na ikaw ay tinawag, pinili ng Diyos. Ikaw ay isang bagay na mahalaga sa Panginoon. At ikaw ay gagamitin ng Diyos, tayo ay gagamitin po ng Panginoon para sa mga tao po na hindi pa lubusang nakakilala at hindi pa lubusang na alam yung salita po ng Panginoon. Amen po. Alam niyo po, sa buhay po natin, maging pagpapala tayo sa iba, maging testimony tayo, lalo po sa mga pamilya po natin, na hindi kalugihan yung pagsunod natin. Hindi kalugihan yung maglingkod po tayo sa Panginoon. Sa bawat paglilingkod po natin, may ginagawa po ang Diyos. May ginagawa po ang Panginoon. Kasi sabi niya dito, pinili tayo ng Panginoon. Inatasan niya tayo, sabi nga ng Biblia sa Ezekiel, ikaw ay ginawa kong tagapagbantay. So tayo po ay pinili ng Diyos na magbigay karangalan, magbigay pagpapala sa iba, sa mga tao po na hindi pa lubusan ang kumikilala sa Panginoon. Ikaw ay gagamitin po ng Diyos. Tayo po ay gagamitin po ng Panginoon. Kaya wag mong malitin yung sarili na meron po tayo ngayon. Yes, lahat tayo meron tayong kahinaan. Lahat tayo may kanya-kanya tayong kakulangan sa buhay. Pero si Jesus ang tumawag sa atin. At si Jesus lamang makapagbigay po sa atin ng lakas, kakayahan na magawa po natin yung tungkulin. Kasi alam niyo po yung mga manapagad ng unang panahon, kung hindi sila binigyan ng kakayahan, lakas, encouragement ng Panginoon, hindi nila magagawa yung mga tungkulin. Kaya nga, lahat po tayo ay aasa sa Panginoon.
Hindi sarili nating lakas, kakayahan, talino, galing, hindi po. Kundi aasa lang tayo sa Panginoon na makapagbigay po sa atin ng pagpapala sa mga tao po na nakapaligid po sa atin. Amen po. So, yun lang po gusto ko ma-share po sa inyo. Kaya pakasabi sa katabi, ikaw ay qualified na tinawag ka ng Diyos. Kung wala ka mang katabi, sabihin mo, ako ay tinawag at ako ay qualified. Kahit mahina ako, kahit hindi ako ganun kagaling, katalino, ako ay pinili ng Diyos. Hayaan po natin na sa buhay po natin, si Jesus ang maitaas. Si Jesus ang maparangalan. Okay lang na mapahiya ka. Okay lang na sabihan ka ng hindi magaganda, tanggapin mo lang. Hanggat ang Diyos ang magsasabi sa iyo na magpatuloy ka, magpakalakas ka, magagawa mo yung mga bagay na akala mo hindi mo kaya. Sabi nga po dito malabo man mangyari o walang kasiguraduhan na ikaw ba talaga ay tinawag ng Diyos, ikaw ba talaga ay pinili ng Panginoon. Hindi, alam mo sa sarili mo na tinawag ka ng Diyos. Alam mo sa sarili mo na ikaw ay gagamitin ng Panginoon. Amen po. Yung mga tao po na pinamaliit ka, yung mga tao po na sinasabihan ka hindi magaganda, ipag-pray mo. Ipanalangin mo sa Panginoon. Ipag-pray mo sila, sabi nga ng Biblia, kung ikaw man ay sabihan, pagpalain mo. Sabihan ng hindi magaganda, pagpalain mo. Insulting ka, ipanalangin sila. Hayaan po natin na mabuhay sa atin yung pagkatawag ng Diyos. Kasi lahat po tayo ay alam natin sa natin na tayo po ay qualified tayo. Na alam mo sa sarili mo na tinawag ka ng Diyos. Amen po. So magbigay tayo ng testimony, magbigay tayo ng karangalan sa Panginoon. At isa pa, tayo po ay maging pagpapala sa iba. Maging instrumento tayo at makita ng mga tao na yung pagsunod po natin sa Panginoon ay hindi kalugihan, kundi ito po ay kapakinabangan dahil ang Diyos mismo ang nagbigay sa atin ng kakayahan na gawin natin ito. Amen po. Sige po, tayo pinanalangin. Panginoon, maraming pong salamat sa Pastor. Maraming salamat sa pagsama mo. Maraming salamat, Panginoon, dahil alam namin hindi kami worth it. Hindi kami karapat-dapat na maglingkod at sumunod sa iyo. Pero Lord, salamat. Alis kami sa mga taong pinili mo, tinawag mo, Panginoon, para magbigay karangalan sa iyo. Kaya mo na lagi kaming maging mababa sa tuwing kami ay tinataas. Kaya mo, Panginoon, na ang talino namin na nagmumula ay laging galing sa iyo. Sa lakas na meron kami, ito po ay galing sa iyo, Panginoon. Salamat, Lord. Kaya Ama, na ikaw po ang may taas sa buhay namin. Laging ikaw, Panginoon. Hindi kami makita ng mga tao kundi ikaw, Lord. Kaya mo na magamit mo kami bilang instrumento. Pero ikaw pa rin naman ang may taas sa buhay namin. Maraming salamat, Panginoon, dahil by the grace of God, tumahid kami na kapag sa iyo. Maraming pong salamat, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. So yun po, magandang hapon po sa inyo po lahat. And God bless po.